Sa bawat isa, tayo po ay nagagalak sa pagkakataon na ipinagkaloob po sa atin upang ipangaral ang kanyang dakilang salita. At sa pagsisimula po, nais ko pong simulan yung aking preaching sa isang quotation from Jerry Bridges sa kanyang book na may title na Transforming Grace, Living Confidently in God's Unfailing Love. As I quote, sabi niya dito, "The realization that my daily relationship with God is based on the infinite merit of Christ instead of my own performance is a very freeing and joyous experience. But it is not meant to be a one-time experience." Yun daw, pag-aalala doon sa grasya, doon sa infinite merit of Christ is not a one-time experience. The truth needs to be reaffirmed daily. Kailangan daw natin araw-araw ipaunawa, ipaalala sa ating mga sarili. Ito po ay isang katotohanan na dapat nating ipamuhay at ipaalala sa bawat isa araw-araw. Ito po yung katotohanan ng kagandahang loob ng Diyos. Ito po ay sa pamamagitan ng kanyang mayamang grasya at habag sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa pagsisimula po ng taon, so lalong-lalo na po sa paggunita natin ngayon ng Lord's Table, isa pong napakagandang pagkakataon na alalahanin ang kagandahang loob ng Diyos. Pero tulad po ng sinabi ni Jerry Bridges, the truth of God's loving kindness, His infinite grace, and the merit of Christ needs to be reaffirmed daily. Hindi lang po ngayon na gugunitain natin yung Lord's Table, hindi po ngayon na dahil nagsisimula yung taon. Yun daw pong merit of Christ, yung kanyang loving kindness, ay araw-araw po dapat nating inaalala sa ating mga sariling isip. So ang goal ko po ngayong hapong ito ay dalhin tayo doon sa punto ng buhay natin kung saan una tayong nakakilala. Balikan natin yung pagkakataon na naging Kristiyano tayo. Nakilala natin si Kristo. Doon sa oras kung saan nakita natin yung sarili nating hindi natin naarok yung panuntunan ng Diyos. Doon sa pagkakataong pinaunawa ng Diyos kung anong tindi ng pagmamahal meron siya sa atin na makasalanan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo Jesus. Kung babalikan po natin yung point ng buhay natin na naging Kristiyano tayo, di ba hindi maipaliwanag yung saya, hindi maipaliwanag yung para tayong lumulutang sa alapaap. Hindi natin andun yung zealousness, andun yung init, andun yung kagustuhan nating mapaglingkuran ng Diyos sa kahit anumang paraan, na para bang walang mag-stop sa atin. Ang humarang giba, parang ganun po. Ang tanong po sa atin, ganun pa rin po ba? Ganun pa rin po ba yung init ng ating pananampalataya? Ganun pa rin po ba yung sigasig natin na mapaglingkuran ang Diyos? Tanong po yan sa atin, bawat isa. Dahil isang nakalulungkot po na katotohanan, sa maraming mananampalataya, pag lumilipas po ang panahon, ay tila baga lumilipas na rin yung init. Nawawalan sila ng siglang maglingkod, namumuhay na sila na tila baga kagaya ng sa mundo. It's our natural tendency, brethren. Kung hindi natin araw-araw na ipapaalala sa ating mga sarili kung ano yung ginawa ng Diyos sa ating mga buhay upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang tayo magkaroon ng pagkakataong makisalo sa banal na piging ng Diyos, we have that tendency to drift apart, to forget, to be entangled with this world. Sana po ay hindi tayo kabilang doon sa mga ganun tao, mga kapatid. Ngayon po, pag pinag-usapan po natin ang doktrina ng grasya ng Diyos, mayaman po ang bagong tipan sa topic na yan, lalong-lalo na po sa mga aklat ni Apostle Paul in Romans, in Galatians, and Philippians.
But right now, this afternoon po, titignan po natin sa isang book sa Old Testament. Ang kwento kung saan naipamalas, naipakita at nagningning ang grasya ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Samuel chapter 9 verses 1 to 13. At inanayahan ko po na ang lahat ay magsitayo as we read God's Word. 2 Samuel chapter 9 verses 1 to 13. Medyo mahaba po yung ating verses na babasahin. Let me read. At sinabi ni David, may nalalabi pa ba sa sangbahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan? At may isang lingkod sa sangbahayan ni Saul na nagngangalang Siba, kanilang tinawag siya sa harap ni David. At sinabi ng hari sa kanya, ikaw ba si Siba? At kanyang sinabi, ang inyong lingkod nga. At sinabi ng hari, wala na bang natitira sa sambahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan siya ng kagandahang loob ng Diyos? At sinabi ni Siba sa hari, si Jonathan ay may isang anak na pilay ang kanyang mga paa. At sinabi sa kanya ng hari, saan nandoon siya? At sinabi ni Siba sa hari, narito, siya ay nasa bahay ni Makir na anak ni Amiel sa Lodebar. Na magkagayoy nagsugo ang hari si David at ipinakuha siya sa bahay ni Makir na anak ni Amiel mula sa Lodebar. At si Mephiboset na anak ni Jonathan na anak ni Saul ay naparoon kay David at nagpatira pa sa kanyang harap at nagbigay galang. At sinabi ni David, Mephiboset, at siya sumagot, narito ang iyong lingkod. Verse 7, at sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot, sapagkat aking tunay na pagpapakitaan ka ng kagandahang loob dahil kay Jonathan na iyong ama. At aking isasauli ang buong lupa ni Saul na iyong ama sa iyo, at ikay parating kakain sa pagkain sa aking dulang or hapagkainan. At siya'y nagbigay galang at nagsabi, ano ang iyong lingkod upang iyong lingapin ako isang asong patay? Verse 9, na magkagayoy tinawag ng hari si Siba na lingkod ni Saul at sinabi sa kanya, lahat ng nauukol kay Saul at sa buong kanyang sangbahayan ay aking ibibigay sa anak ng iyong Panginoon. At iyong bubukirin ang lupain para sa kanya, ninyo ng iyong mga anak at iyong mga bataan at iyong dadalhin dito ang mga bunga upang ang anak ng iyong Panginoon ay magkaroon ng tinapay na makakain. Ngunit si Mephiboset na anak ng iyong Panginoon ay kakain ng tinapay kailanman sa aking dulang. Si Siba nga ay may 15 anak at 20 bataan. Verse 11, na magkagayoy sinabi ni Siba sa hari, ayon sa lahat ng inutos ng aking Panginoon na hari sa kaniyang lingkod ay gayong gagawin ng iyong lingkod. Tungkol kay Mephiboset, sabi ng hari, siya kakain sa aking dulang na gaya ng isang mga anak ng hari. At si Mephiboset ay may isang anak na binata na ang pangalan ay Mika, at lahat ng nagsisitahan sa bahay ni Siba ay mga bataan ni Mephiboset. And verse 13, gayon tumahan si Mephiboset sa Jerusalem sapagkat siya'y kumain palagi sa dulang ng hari, at siya'y pilay sa kanyang 2 paa. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo pong ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos kami nagpapasalamat at nagpupuri, Panginoon, dahil sa inyong kadakilaan. Salamat, Panginoon, sa inyong grasya, hindi nagmamaliw. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito, kung saan patuloy niyong pinapaalala sa amin kung gaano yung lalim ng inyong grasya at kagandahang loob sa amin. Nawa, Panginoon, ito'y magbunga ng init sa amin, Panginoon. Kagustuhang ikaw ay mapaglingkuran. Kagustuhang ikaw ang maitaas sa aming buhay. Dalangin namin, O Diyos, na kayo ang manguna. Kayo lamang ang aming makita, Panginoon. Sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng aming gagawin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mali na po tayo magsiupo. So tignan po natin yung mabilisang context nung part ng
scripture na ating titignan, sa kalagitnaan po ng paghahari ni David sa buong Israel, so bigla po niyang naalala ang kanyang matalik na kaibigan na si Jonathan. Si Jonathan po ay isa sa mga anak ni Haring Saul, isa sa mga naging hari ng Israel. Ngunit kung babalikan po natin yung narrative, mata po natin na si Haring Saul ay galit na galit, inggit na inggit kay David. At maraming beses siya nagtangkang patayin ito. Pero alam naman natin po yung nangyari, hindi po siya nagtagumpay. Dahil alam natin na ang proteksyon ng Diyos ay kay David. At kung titignan pa po natin, si Jonathan po ay malapit sa puso ni David. At ganoon din naman po si David kay Jonathan. Makita po natin yung kanilang naging malapit na relasyon sa 1 Samuel chapter 18. Ngayon po, sa giyera laban sa Palestine, si Jonathan po at ang ilan pa niyang mga kapatid ay namatay kasama ng kanilang ama na si Saul. Makita po natin yan sa 1 Samuel chapter 31. So maraming nangyari hanggang si Ishboset po, yung naghari sa Israel, siya po yung nagpatuloy nung paghahari. Si David naman po ang naghari sa Juda. So dalawang part po iyon. So hindi po natapos sa pagkamatay ni Saul yung giyera laban kay David. So nagkaroon ng maraming giyera, mahabang giyera sa pagitan ng sambahayan ni Saul at sambahayan ni David. So dumaan po ang maraming panahon, lumakas po ang hukbo ni David. Mata po natin yan sa 2 Samuel chapter 3. Hindi lumaon ay napatay din po si Ishboset. Makita po natin yan sa 2 Samuel chapter 4. At si David po ang naghari sa buong Israel. At makita naman po natin yan sa chapter 5 ng 2 Samuel. So sa paghahari po ni David sa buong Israel, hindi pa rin po natapos yung giyera. Giyera naman po laban sa mga Palestino. So ngunit dumating po ang araw na eventually ay nanaig po si David at pinagharian niya ang buong Israel. So makita po natin yan sa 2 Samuel chapter 8. And then, punta na po tayo dun sa ating main text, chapter 9. So ang keyword po ng ating pag-aaralan ay yung salitang kindness or kagandahang loob. Ang kindness po ay sa salitang Hebrew ay chesed, na ang ibig sabihin ay loving kindness. Ito po ay pumupunto sa tapat at hindi nagmamaliw na pagmamahal at habag at grasya ng Diyos sa kanyang mga hinirang. It is a covenantal type of love. So, sabi dito, hindi nagmamaliw, hindi nagbabago, walang hanggan, habag, grasya ng Diyos sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga elect. At ngayong hapon po ating titignan at sisikaping maunawaan sa tulong ng Diyos ang tatlong bagay kung papaano naisalarawan yung kagandahang loob at grasya ng Diyos sa pamamagitan po ng buhay ni Mephibosheth. So una po, makita natin, ang grasya ng Diyos ang unang humanap sa atin. Makita po natin yan sa verses 1 to 4. Pangalawa, ang grasya ng Diyos ang nagdala sa atin sa presensya ng dakilang hari. Makita po natin yan sa verses 5 to 7. At pangatlo, ang grasya ng Diyos ang nagligtas sa atin sa kahatulan at magdadala sa atin sa kaluwalhatian. Makita po natin yan sa verses 7 to 13. Now, let's go dun po sa may first point po natin. Verses 1 to 4, sabi doon, ang grasya ng Diyos ang unang humanap sa atin. Sabi diyan, at sinabi ni David, nagtanong siya, may nalalabi pa ba sa sambahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan? So nagtatanong siya, meron pa bang natitira sa lahi ni Saul? At dun nga, in verse 2, meron siyang lingkod, si Siba, na nagsabi na meron pa. At merong anak si Jonathan na kanyang matalik na kaibigan, yun si
Mephibosheth. Siya ay nandoon sa bahay ni Makir sa Lodebar. Kung titignan po natin yung pwesto ng Lodebar, ito po ay nasa northern part ng Judah. So medyo malayo po. At kung titignan po natin yung pangalan na Lodebar, ang ibig sabihin po ng pangalang Lodebar, yung lo means nothing or no, at yung debar means pasture. No pasture. It is a dry, desolated, isolated place. Isipin nyo, anak ng apo ng hari, pero nasaan? Andoon sa malayo. Kung mapakita po natin dito, sino po yung unang humanap kay Mephibosheth? Si David. Noong maalala ni David yung kanyang pangako kay Jonathan, makita po natin yung kanilang pangako doon sa 1 Samuel chapter 20, verses 14 to 15. Doon nagkaroon sila ng pangako na wag pababayaan ni David yung sambahayan ni Jonathan. At yun yung naalala ni David. Kaya nga, on that moment, hinanap ni David kung meron pang natitira sa sambahayan ni Saul. At doon niya natagpuan si Mephibosheth. Mapapansin po natin, hindi si Mephibosheth yung lumapit kay David upang humingi ng pabor. Lingid kay Mephibosheth ang pangyayari doon sa pagitan ng kanyang lolo at kay David. Ang kultura po noong panahon po na iyon, kapag po nagapi ang isang pamilya na nag-aahari, yung pong nakagapi, ang tendency niya, lilipunin niya yung pamilya nung natalong nag-aahari. Bakit? Para wala na pong banta doon sa trono. And that's the reason bakit nasa Lodebar si Mephibosheth. Andun yung fear of death. Alam niya na namatay na yung kanyang tata, yung kanyang lolo, at iba na yung mag-ahari. That's why they fled. At mababasa po natin yung narrative noon kung bakit din siya, yun din yung dahilan kung bakit siya naging pilay. Dahil sa kanilang pagmamadali na tumakas, nagkaroon ng aksidente. At doon na nabali yung kanyang mga paa at hindi na yun gumaling pa. So makita po natin, wala sa hinagap ni Mephibosheth ang lumapit kay David. It is David who looked after Mephibosheth. Siya po yung humanap kay Mephibosheth. At doon po natin makikita, pag hinanintulad po natin to sa grasya ng Diyos, ang grasya ng Diyos ang unang humanap sa atin. Ano po sinabi sa Ezekiel 34 verse 11? Ang sabi po doon, ito ang ipinasasabi ng Panginoong Yahweh, ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. In Luke chapter 19 verse 10, sinabi doon, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ano naman po ang sinabi ng Biblia patungkol sa mga tao? In Romans chapter 3 verse 11, sabi doon, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang tao po, in its natural state, hindi niya hanapin ang Diyos. Dahil mas gugustuhin pa niyang piliin at magpakasarap sa kasalanan kaysa hanapin ang Diyos. Meron na isang theologian na nagsabi na kahit nakaharap na sa atin ang Diyos, mas pipiliin pa rin natin yung kasalanan. Ganoon tayo kadumi. Ganoon tayo ka-deprave. Meron nang sasabi na maraming tao gusto yung benefits ng pagpunta sa langit. Pero ayaw nila na pupunta sila sa langit, nandun ng Diyos. Kasi baka daw KJ ang Diyos. So ganun yung pag-isip nila. That's how depraved human mind is. Kaya nga, walang naghahanap sa Diyos. Tama yung sinabi sa Bible. It is God who seek after us. Siya yung humanap sa atin. Ang grasya ng Diyos ang unang humagilap sa atin.
Ngayon naman po, tignan po natin yung tatlong sitwasyon noong tayo ay kinatagpo ng Diyos at kung paano ito inilarawan sa buhay ni Mephibosheth. Meron pong tatlong bagay. Una, tayo ay lugmok sa kasalanan. Di ba? Nung tayo ay kinatagpo ng Diyos, ano ba yung sitwasyon natin nun? Tayo ay lugmok sa kasalanan. We are spiritually bankrupt. Nung po namatay si Jonathan at si Saul, yun nga po, tulad ng sinabi ko kanina, so nagmamadali pong tumakas sila Mephibosheth, kasama yung nag-aaruga sa kanya. Siya ay halos 5 years old nung nangyari yung time na yon. So sa pagmamadali nila, so nahulog si Mephibosheth at nabali ang kanyang mga paa. So since then, hindi na po yun gumaling. So makita po natin yung account noon sa 2 Samuel 4, verse 4. So ang pangalang Mephibosheth ay nangangahulugang mahirap, dukha, at kaawa-awa. So makita po natin kung paano niya inilarawan yung kanyang sarili nung siya ay humarap kay Haring David. Ano sinabi niya? Siya ay parang isang patay na aso. Alam niyo po ba, sa kultura ng mga Israelita, kapag ikaw ay inilarawan na isang aso, ikaw ay mababang uri. Iyad mo pa yung salitang patay na aso. So gaano kababa yung tingin ni Mephibosheth sa kanyang sarili. At malalaman din natin na siya ay nasa paghihirap dahil yung kanyang lugar na pinuntahan ay lugar na mahirap. So, nung kinatagpo si Mephibosheth ni David, siya ay under bankruptcy. Ngayon naman tayo, nung tayo kinatagpo ng Diyos, tayo ay spiritually bankrupt. Pangalawa, nung tayo po ay kinatagpo ng Diyos, tayo ay malayo sa Kanya. Dahil po si Mephibosheth na anak ni Jonathan ay na anak ni Saul, so alam niya po yung banta. Tulad ng sinabi ko kanina, andun yung banta na siya ay patayin dahil siya ay banta sa trono ng hari. That's why he went away. Lumayo siya, nagpakalayo-layo siya doon sa Lodebar. Kagaya ng mga taong makasalanan, dahil sa ating ninuno na si Adan, si Eva, so pinamana nila sa atin yung sin. At kitang-kita yan sa mga bagay na ginagawa natin. Now, ano ba ang nature ng sin? Ayaw niya ng liwanag. Kaya nga, pag nandiyan ang liwanag, ayaw niya. Lalayo yan sa liwanag. Ayaw niya ma-expose yung kanyang ginagawang kasalanan. Kaya nga, lumalayo siya ngayon sa Diyos. Katulad ni Mephibosheth na malayo sa hari, tayo, nung tayo kinatagpo ng Diyos, tayo ay malayo sa Kanya. Ayaw nating makita yung mga kasalanan nating ginagawa. At pangatlo, tayo ay may takot sa Diyos. Sino ba ang hindi matatakot sa Diyos? Alam natin, meron tayong mga kasalanang nagawa. At makita natin yan doon sa buhay ni Mephibosheth, kung ano yung salitang sinabi niya nung nakita niya, yung sinabi ni David sa kanya nung sila ay nakita. Sabi doon sa may 2 Samuel chapter 9, verse 7, sinabi ni David, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Alam ni Mephibosheth kung ano yung kahihinatnan niya. Ano yung maaari niyang kahinatnan doon sa pangyayari na yun. Maaari magtapos yung kanyang buhay. Pero ano yung sinabi ni David? Huwag kang matakot. Nung tayo ay kinatagpo ng Diyos, nung naunawaan natin ang ating pagiging makasalanan at naging malinaw sa atin ang kabanalan at paghahatol ng Diyos, hindi ba nagkaroon din tayo ng takot sa ating mga sarili? Nung hindi mo pa nalalaman kung ano yung kasagutan doon sa takot na yun, di ba? Hindi ka mapalagay na yung kasalanan mo is merong kabayaran. Pero ang nakakatuwa po doon, hindi po doon nagtapos ang lahat. Kung papaanong pinagkalooban ng grasya ni David si Mephibosheth, ganoon din po yung grasya na pinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Kristo Jesus.
Ano sinabi sa Luke chapter 19 verse 10? Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Kagaya po ng intensyon ni Haring David, tayo po ay kinatagpo ng Diyos upang pakitaan ng kanyang mayamang kagandahang loob. At ang Diyos po yung unang kumatagpo sa atin. Katulad po nung sa una nating point, ang grasya ng Diyos ang humanap sa atin. At malinaw po yan, makita natin dun sa buhay ni Mephibosheth. Kung paano siya hinanap ni David. Now, in our second point, sabi po dito, ang grasya ng Diyos ang nagdala sa atin sa presensya ng dakilang hari. Makita po natin yan sa verses 5 to 7. Sabi doon, nang magkagayoy, nagsugo ang haring si David at ipinakuha siya sa bahay ni Makir na anak ni Amiel mula sa Lodebar. At si Mephibosheth na anak ni Jonathan, na anak ni Saul, ay naparoon kay David at nagpatira pa sa kanyang harap at nagbigay galang at sinabi ni David, Mephibosheth. At siya'y sumagot, narito ang iyong lingkod. Verse 7, at sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot, sapagkat aking tunay na pagpapakitaan ka ng kagandahang loob dahil kay Jonathan na iyong ama, at aking isasauli ang buong lupa ni Saul na iyong ama sa iyo, at ikaw ay parating kakain ng pagkain sa aking dulang. Yung dulang or hapagkainan. So, dun sa verse 5 makita natin, very intentional yung ginawa ni David. So, right at that moment, nagsugo siya. Nagpadala siya ng kanyang tauhan upang makuha si Mephibosheth doon sa Lodebar. Siya mismo ang gumawa ng paraan upang makuha si Mephibosheth doon sa kanyang sitwasyon. Ang tanong, meron bang ginawa si Mephibosheth upang makuha ang pabor ni David? Meron ba siyang ginawa? Wala. Wala siyang ginawa. Meron bang nakitang bagay si David kay Mephibosheth upang siya ay pagpakitaan ng kagandahang loob? Ang alam nga natin, di ba? Lumpo siya. Kumbaga, in practical speaking, pag ganun, di ba, wala nang silbi. Ang sagot po ay wala. Wala siyang nakita. Walang obligasyon si David na pakitaan ng mabuti si Mephibosheth. Ang totoo niyan, isa pang panganib, si Mephibosheth sa trono. Dahil maaaring dumating ang time na agawin niya yung trono kay David. Ngunit bakit niya pinagpakitaan ng kagandahang loob si Mephibosheth? Ito ay dahil sa pagmamahal ni David kay Jonathan. So po yung basis. Sabi yun sa verse 7, sapagkat aking tunay na pagpapakitaan ka ng kagandahang loob dahil kay Jonathan na iyong ama. Pero ang katotohanan po, bukod dun sa pangako na yun, may mas malalim pang dahilan. At makita po natin yun doon sa verse 3. Sabi doon, at sinabi ng hari, wala na bang natitira sa sambahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan siya ng kagandahang loob ng Diyos? Yun po yung pinaka-point nun, para maipakita ang kagandahang loob ng Diyos. Malinaw po kay David kung ano ang kagandahang loob ng Diyos. At ito po yung kanyang pinamumuhay. At yun po yung gusto niyang ipakita kay Mephibosheth. Ang katotohanan po, sa pamamagitan lamang ng grasya ng Diyos, tayo ay tinawag sa kanyang presensya upang magkaroon ng kagandahang loob at pagsisisi ng ating mga kasalanan. Tayo bilang mga makasalanan. It is not on our own effort. Hindi yun effort natin na tayo ay lumapit sa Diyos, na tayo ay humingi sa Kanya ng tawad. Yung kalakasan na lumapit sa Diyos,
yung kalakasan na humingi ng tawad sa kanya, yun ay grasya ng Diyos. Tignan po natin yung sinabi ni Thomas Watson, and I quote, "Repentance is a grace of God's Spirit whereby a sinner is inwardly humbled and visibly reformed." Ang pagsisisi daw ay isang biyaya ng Espiritu ng Diyos kung saan ang isang makasalanan ay nagpapakumbaba at nakikitang nagbabago. Hindi po natin effort yun. Yun po ay grasya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kagandahang loob ang dahilan kung bakit humarap si Mephibosheth sa harapan ni David. At tayo po bilang mga mananampalataya, ano po yung dahilan kung paano tayong nakaharap sa harapan ng Diyos? Ito yung dahil sa kanyang kagandahang loob rin. Dahil sa kanyang grasya. Now, pupunta na po tayo doon sa pangatlong point. Ang grasya ng Diyos ang nagligtas sa atin sa kahatulan at magdadala sa atin sa kaluwalhatian. Makita po natin yan sa verses 7 to 13. Basahin po natin. "At sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot, sapagkat aking tunay na pagpapakitaan ka ng kagandahang loob dahil kay Jonathan na iyong ama at aking isasauli ang buong lupa ni Saul na iyong ama sa iyo at ikaw ay parating kakain ng pagkain sa aking dulang." At siya nagbigay galang at nagsabi, "Ano ang iyong lingkod upang iyong lingapin akong isang asong patay?" Na magkagayoy tinawag ng hari si Siba na lingkod ni Saul at sinabi sa kanya, lahat ng nauukol kay Saul, lahat ng kanyang kayamanan, at sa buong kanyang sangbahayan ay aking ibibigay sa anak ng iyong Panginoon. So ibinalik po lahat ng kayamanan ni Saul kay Mephibosheth. At iyong bubukirin ang lupa para sa kanya ninyo ng iyong mga anak at ng iyong mga bataan at iyong dadalhin dito ang mga bunga upang ang anak ng iyong Panginoon ay magkaroon ng tinapay na makakain. Ngunit si Mephibosheth na anak ng iyong Panginoon ay kakain ng tinapay kailanman sa aking dulang. Si Siba nga ay may 15 anak at 20 bataan. Na magkagayo sinabi ni Siba sa hari, ayon sa lahat na inutos ng aking Panginoon na hari sa kanyang lingkod ay gayong gagawin ng inyong lingkod. Tungkol kay Mephibosheth, sabi ng hari, siya ay kakain sa aking dulang na gaya ng isang mga anak ng hari. Napaganda po nung line na yun. Doon sa end ng verse 11, sabi doon, siya'y kakain sa aking dulang na gaya ng isa sa mga anak ng hari. At si Mephibosheth na may isang anak na binatang pangalan niya ay Mika, at lahat na nagsisitahan sa bahay ni Siba ay mga bataan ni Mephibosheth. In verse 13, gayon tumaan si Mephibosheth sa Jerusalem sapagkat siya'y kumain palagi sa dulang ng hari, at siya'y pilay sa kanyang 2 paa. Mata po natin, hindi lamang po nailigtas si Mephibosheth sa tiyak na kapahamakan. Bagkus, siya po ay pinagpakitaan ng lubos na kagandahang loob ni David. Siya ay tila ba isang kaaway na itinuring na tunay na anak. Na merong pagkakataong makusalo sa dulang ng hari. Alam niyo po, maraming opisyal ng hari ang naghahangad na makasamang makakain sa kanyang dulang ang hari. Pero hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. Pero dito, isang kaaway, supposedly kaaway, ay pinapakain sa dulang ng hari. At hindi lamang po iyon. Ano pa yung ginawa ni David? Ibinalik pa ni Haring David lahat ng kayamanan ni Saul, ibinigay doon kay Mephibosheth. Kagaya po ng ating katayuan sa Diyos. Tayo po ay naging makasalanan sa kanyang harapan. Putol ang ating ugnayan at relasyon sa Diyos. Ano po yung naghihintay sa atin? Kamatayan at kahatulan.
Yun po yung dapat nating dadanasin. Ngunit dahil sa mayamang grasya at kagandahang loob ng Diyos, tayo po ay inaring lubos. Pinawalang sala sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Dugo ni Kristo na natigis doon sa krus ng Kalbaryo. At ano na lang po yung panawagan sa atin? Magsisi ng ating mga kasalanan at manampalataya kay Kristo. At ito po tayo. Mayroon tayong pagkakataong makisalo sa banal na piging ni Kristo. That's the reason why we are able to practice yung ordinance ng Lord's Table. Dahil tayo bilang mga makasalanan ay pinagpakitaan ng kagandahang loob ng Diyos. Imagine, kung hindi tayo pinagpakitaan ng kagandahang loob ng Diyos, kaya ba nating humarap sa harapan ng Diyos upang makipiging sa kanyang banal na pagsasalo? That's the reason we're able to partake the ordinance of the Lord's table. Because of the loving kindness of God. Because of His grace, gracia, amazing grace. That's why it is a very important thing to always remember yung grasya ng Diyos sa ating buhay. Tulad ng sinabi ni Jerry Bridges kanina, those truth needs to be reaffirmed every day. Sabi nga ni Pastor Eric dun sa may preaching dun sa aming conference. One thing, isang bagay na makakatulong sa iyong disappointment sa buhay is to always remember yung mga blessing na binigay sa iyo ng Diyos. Magpasalamat ka dun sa mga bagay na pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Especially yung kanyang grasya. Grasya dahilan upang ikaw ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. Ito pa po yung isang quotation ni Jerry Bridges from same book. I quote, "We are brought in God's kingdom by grace. We are sanctified. Tayo ay pinababanal by grace. We receive both temporal and spiritual blessing by grace. We are motivated to obedience by grace. We are called to serve and enabled to serve by grace. We are strengthened, we receive strength to endure trials by grace. And finally, we are glorified by same grace." The entire Christian life is lived under the reign of God's grace. Grace that needs to be reaffirmed in our lives every day. Ang grasya ng Diyos ang unang humanap sa atin. Ito ang tumawag sa atin sa presensya ng dakilang Diyos. At ito rin ang nagligtas sa atin, and eventually, we will be glorified. Pag dumating na yung time na tayo ay una, kung tayo babawian ng buhay. Pangalawa, kung dumating na si Kristo. So hindi lamang po kaligtasan yung pinagkaloob sa atin ng Diyos, kundi pati yung mga bagay na kakailangan natin hanggat tayo nabubuhay dito sa mundo, pinagkakaloob sa atin yon ng Diyos. Kaya nga, ang panawagan po sa atin, kung hindi pa natin isinusuko ang ating buhay sa Diyos, sana po ay maintindihan natin, wala kahit ano sa atin na pwede nating gawin upang iligtas yung ating sarili. Tayo po ay magkakaroon lamang ng kaligtasan sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. At sa atin po, bilang mga Kristiyano, ang katotohanan pong ito, katulad nung sinabi natin kanina, kailangan nating araw-araw na ipaunawa, ipaalala sa atin, because we have that tendency to forget. Araw-araw tayong lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Araw-araw nating ipaalala sa ating mga sarili na tayo ay walang kakayahang mamuhay ng may kabanalan at pagkahumuhig sa kasalanan, kundi tanging sa pamamagitan lamang ng grasya ng Diyos. Wala tayong kakayahan na unahin ang Diyos sa lahat ng bagay, na mamuhay para sa Kanya. Kung own effort lang po natin, hindi natin kaya yun.
Kasi kung hahayaan tayo ng Diyos, sarili nating effort, ang gagawin natin parang yung mga baboy, maglulusak sa putik. Tayo mga tao maglulusak sa putik ng kasalanan. Pero kaya natin gawin yun dahil sa mayamang biyaya ng Diyos. Dahil sa Kanya nag-uumapaw na kagandahang loob. Purihin po ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa inyong salita. Salamat po